tayong medyo corrupt, may 70% tayong medyo matinong tao. No? Okay, saan na ba? Di pa ako lumilipat sa slide ko, ang dami ko nang nasabi. Ang oras na ay 11:21 hanggang alas 12 lang ako. Okay, bakit ba dinidiscuss yung National Disaster Risk Reduction and Management? Kasi nga po, nasa mandato ng DSWD as Vice Chair for Response, responsibilidad namin na kami ay tumulong pag kayo ay nakakaranas ng disaster. Sa anong paraan nyo nakikita ang DSWD pagkakaan? Ano-ano mga disaster ang naranasan na ninyo? Baha. Ano pa? Sunog. Lindo. Ano mga nilindol? Sunog. O kakauwi lang dito galing Davao. Jensen. Sunog. Tama? Sino na dito nasunugan? Taas kamay, ang daming mga nasunugan na. Sino dito ang mga binaha? Ayan, ang dami ring mga binaha. Ano pa mga disaster na naranasan ninyo? Meron pa ba? Lindol. Ano pa? Suko? O sige, hindi na natin i-mention kasi marami yun kung sakali at wag na nating asahan, tama po? Si DSWD ang Vice Chair ng Response. Ibig sabihin, nasa mandato naming bumaba kung sakali mang nakaranas ka ng disaster. Saan ang galing ang family food box? Alam mo yung box ng DSWD? Saan ang galing yun? Malamang sa amin yun. Pero saan ba nang galing yun? Malamang sa pera ng taong bayan yun. Okay? Nasa mandato lang namin ipaabot sa inyo, ibalik sa inyo yung deserve ninyong tulong galing sa gobyerno. Kaya hindi dapat kayo magpasalamat kung sakali, kung sa kahit anumang politician. No? Magpasalamat ka sa sarili nyo kasi nagbabayad ka ng tax. Okay? Naintindihan po? Yes! Sa mga nasunugan, sa mga binaha, meron din kaming pinapamigay ng hygiene kits. Alam niyo yung hygiene kits? Yung may timba siya na may sabon, may sanitary napkin, toothbrush, toothpaste, so on and so forth. Meron ding family kit. Alam niyo yung family kit? It contains clothing. May damit pang adult, may damit pang bata, may tsinelas, may underwear, lahat unisex po yun. Meron din tayong kitchen kits. Pag kitchen kits, meron ditong gamit pang luto. May kawali, may kaserola, may pinggan. Si Sir sa unang row, tulog na, umabot na siya sa Commonwealth. Meron din tayong pinapamigay na sleeping kits. Gusto niyo ng sleeping kits ngayon para matulog na lang tayo? Yun, may kumot, may unan, may ano pa? O, ang dami nyo na palang naka-receive ng sleeping kits. Meron din kaming bago ngayon, ready-to-eat food. Yung family food box kasi namin, ang laman nun, bigas na naka-vacuum sealed, delatan, so on and so forth. Yun kasi minsan, kailangan pa nating lutuin yung corned beef, yung tuna, yung sardines para makain, tama po? May bago kami ngayon na ready-to-eat food. Pagbukas mo ng box, nakasashay na champurado, nakasashay na lugaw, nakasashay na tuna paeng, social, no? Tuna paeng. Nabubuksan mo na lang yung lata, may rice na doon, may tuna, rich in carbohydrates, in protein, and other nutrients, no? May mga pangbata din na biskwit na 450 calories lang siya with 50 grams of protein. Ibig sabihin, pag kinain mo yun ng agahan, hindi ka magugutom hanggang hapunan. Totoo yun. Oo. Isang biskwit siya. Biskid ang tawag. Gusto niyo ba makareceive ng ganon? Siyempre gusto niyo, di ba mukha kayong ayuda eh. Pero, dapat, makaranas ba na kayo ng disaster? When na ba gusto? When? Next week? Sige, magbababa kami. Kasi 500 kayo, di ba? Sige, 500 ready-to-eat food. Siyempre ayaw nyo. Ayaw din ng social workers yun. Kasi trabaho, siyempre yun. Tama? Yes, ayaw nating makaranas ng disaster. Okay, sana ba ako? DSWD as a Vice Chair for Response. Pero, hindi lang dapat natin nakikita ang gobyerno pag nakakaranas tayo ng sakuna. Tama? Yes. Hindi lang dapat doon. Kasi most of you, alam ko, nararamdaman nyo lang minsan. Alam ko ang Quezon City napakahusay ng inyong mayor. At alam kong ramdam nyo ang tulong from your local government unit kahit hindi kayo nakakaranas ng disaster. Tama po? Yes. Kasi po, nakikita nyo lang minsan ang mga politiko pag nakakaranas na kayo ng disaster. Tama? Yung iba, tama? Yes. Ang tawag
responsive government. Anong ibig sabihin nun? Nakikita nyo lang sila, response, pag na kayo ay nakaranas na ng isang dilubyo o isang sakuna. Dapat ang government, proactive. Anong ibig sabihin ng proactive? Kayo ba, nakaranas kayo ng disaster bago kayo pumasok sa cash for training and work? Hindi, di ba? Hindi. Hindi. Kinuha lang ang pangalan nyo kasi alam ng LGU na deserve nyo ang Project Lawat Bigli. Tama? Yes. Lahat ba kayo mahihirap? Parang hindi naman. May nakikita akong mayaman sa naka-blue. May nakikita rin akong medyo mayaman sa naka-green. Judgmental ako pasensya na kayo. Meron ako nakitang kumakain sa naka-white. Charot lang. Okay lang po yan. Gusto niyo magkape, kumain ng chichirya, okay lang yan. Pero po, proactive ang government, ibig sabihin, para maging handa kayo sa kahit anong disaster, kailangan nila kayong babaan ng mga programa na makakatulong sa inyo para maiwasan ang disaster. Isa po doon ang Project Lawa at Binhi. Kaya po, meron tayong tinatawag na training. Isang palakpak naman dyan sa DSWD. Kasi mga nakaraan, kilalanin ninyo ang DSWD sa Cash Relief Assistance. Tama? Ayuda sa mga riders. Tama po sa mga drivers. Ngayon po, ayuda para saan? Sa inyo, mga normal na mamamayang Pilipino. Hindi naman kayo masyadong affected sa fuel crisis. Affected pa rin tayo. Kasi po, nagmahal ang mga bilihin. So, dapat proactive ang government, no? Ganon dapat ang government. Ganon dapat yung mga programa ng government. Okay, wait lang, tatanggalin ko lang yung vest ko kasi basta masana ako. Okay, sana ba ako? Proactive ang government. Okay, moving forward. After 30 minutes, dito pa lang ako lilipat ng aking slide. So, aabutin tayo dito ng alas 7 ng gabi. So, nakausap na namin si Mayor Joy, meron tayong dinner mamaya. Dinner party. Charot lang. Okay. Bakit po may disaster risk reduction? Bakit may Project Lawat Binhi? Ano ang napapansin ninyo dito sa screen? Ano kaya napapansin nyo? Kahit anong napapansin nyo? Global. Bilog? Tama. Yung globo umiikot? Tama po kayo. Ano pa? Mapa. Yung init nagbabago, tama sir, based dun sa kulay, tama, white, naging yellow, orange, pink, red to maroon, tama po si sir. Ano pa kaya? Ano pa? Napakahusay ni ma'am, no? Scientist ka, girl. Ganun. Very good si ma'am. Sabi ni ma'am, climate change. Okay? Ano pa napapansin nyo? Sa number, hindi ka ba napapansin? Nagbabago yung taon, tama po? Yes. Yes. Ibig sabihin po, pagsamasamahin lahat natin ang sinabi ninyo, habang umiikot ang mundo, nagbabago ang taon, habang tumatagal tayo dito sa mundo, syempre umiikot yon, nagbabago yung taon, umiinit ang panahon. Okay? Ganun daw po yun. Sino po dito sa inyo ang buhay na noong 2005? Lahat. Meron na bang buhay sa inyo 2005? Kusera kayo, bakit ayaw magtaas ang kamay? Ano feeling ninyo? Ang babata ninyo, ha? Ang babata ninyo, ako 28 lang. Kayo, ilang taon kayo? 2005, grade 2 ako noon. Kayo? Tanda. Buhay na kayo nun. Buhay na kayo nun. Kusera kayo, feeling nyo ang babata ninyo. May mga nakikita nga akong senior dito pero ayaw umaming buhay na sila ng 2005. Sige po, ikukumpara natin yung init na naranasan natin dati, 9 a.m. versus 9 a.m. ngayon. Anong mas mainit? Ngayon. Doble yung init, tama po? Yes. Yes. Sino dito buhay ng 2015? Malamang. Oh, dami natin. Buhay na tayo nun. Huwag na kayong magpanggap pa. Kalakasan ng mga bagyong yun no, 2013, 2014, 2015 versus 2026. Ilang taon yung pagitan? 2015 versus 2026. Ilan? 11 years? 10, 11? Oh, mahina ako sa module ah. Oh, ilan? 11 years. Kumpara natin yung mga bagyong naranasan natin noong 2015 versus 2026. Anong mas malakas? Tsaka yung mga disasters. Wala naman masyadong lindol dati, di ba? Wala. Mas malala ngayon. Tama po? Yes. Yes.
That's basic. Habang umiikot ang mundo, tumatagal ang panahon, at nabubuhay at tumatanda tayo, palala ng palala ang disaster na mararanasan natin. In a unpredictable way sometimes, yung earthquake, hindi mo na